ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Alang sa mga motorista, hugot bakus na sab tungod ana sa 15 pesos kada litro sa diesel o 12 pesos kada litro sa gasolina ang posibleng isaka sunod semana. Taxi operator sa Cagayan de Oro City nagpadayag sa LTFRB Region 10 nga patasan sab ang flag down rate. 5,000 pesos nga ayuda ihatag na daw ngadto sa mga direktang apektado sa padayong pagtaas sa presyo sa lana. Pipila ka dunay trucking business sa Butuan City. Miundang una sa pagbiyahe tungod sa kamahal karon sa mga produktong petrolyo. Og lalaking nanunggab gamit ang improvised spear. Sabdan human na pusilan sa miresponding pulis sa Valencia City, Bukidnon. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Hugot bakus na sab mga kapuso kay laing hugna na sab sa mega oil price increase ang posibleng ipatuman sunod semana. Base sa presyo sa petrolyo sa global market ni atong miaging duha ka adlaw, posibleng mosaka sa 10 hangtod 12 pesos ang kada litro sa gasolina, 13 kutob 15 pesos ang litro sa diesel ug 6 pesos sa kada litro sa kerosene. Hinuon mamahimo pa kining mausab base sa resulta sa trading karong adlaw. Sumala sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy, posibleng magpadayon ang subling mega oil price hike apan dili pa kini makahatag sa projection sa presyo sa lana. Una nang nagpatuman og staggered o tagi-tagi nga usbaw sa presyo sa lana karong semana. Giawhag sa DOE ang publiko nga dili magpanic buying sanglit dunay paigong supply sa krudo ang nasod. Giawhag sab niini nga i-report ang overpricing sa mga produktong petrolyo pinaagi sa ilang website. Matag adlaw Martes sa mosunod nga semana ginapatuman ang pinal nga oil price adjustment. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Grupo sa mga taxi operator sa Cagayan de Oro City ang nakigtagbo sa LTFRB 10 aron ipadayag ang ilang planong patasan sab ang flag down rate sa taxi nunot sa nagpadayong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ano yan dugang detalye? Human nagduso og petition alang sa provisional fare increase ang grupo sa mga modern jeep operators sa LTFRB Region 10 sa milabay nga adlaw. Karon, ang mga operator na sab sa taxi ang nagpadayag nga magpasaka og flag down rate gumikan sa nagpadayong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Nakigtagbo sa bagong regional director sa LTFRB 10 ang mga opisyales sa Cagayan de Oro First Taxi Drivers Alliance kon kafitada. Para sa kanang flag down rate increase, gikan sa 40, mahimo siyang 60. O niya ang atong succeeding supposedly karon 1350, mahimo siyang 15 pesos. Dayon ang atong waiting time per minute gikan sa 2 pesos mahimong 3 pesos lang. Dugang niini nga 2017 pa dihang ulahing nahatagan og usbaw ang mga taxi operator. Adunay 5 pesos nga provisional increase niadtong tuig 2023 apan wala maimplementar tungod wala na-calibrate ang ilang mga metrohan. Walay nakapatuman ato nga driver kay dili mo bayad ang pasahero, kay dili man mo reflect sa ilang resibo. Itong katuyoan nga ma-recalibrate karon legal ang atong basihanan og dili kay katong hunghungan lang natong pasahero nga nay plus 5 o plus 10. Hinuon daan naman nagsulti ang LTFRB 10 nga abli ang ilang opisina sa tanang petisyon nga ipasaka sa mga transport group sa rehiyon. Pahimangno lang nila sa mga driver operators sa mga pampublikong sakyanan nga wala unay magpasaka sa ilang plitihan samtang ginatun-an pa sa LTFRB Central Office ang petisyon alang sa provisional fare increase. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao. Sugda na sa DSWD ang paghatag og tag 5,000 pesos nga ayuda sa mga sektor nga direktang apektado sa taas nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil?
Sara, karong March 17, Martes, nakatakdang ihatag ang maong ayuda sa mga drivers sa PUV sa Metro Manila. Apan kanus abaka kini mahatagan sab ang mga PUV drivers gawas sa Metro Manila kana atong sayron. 30 billion pesos ang initial earmark o giandam nga pondo sa posibleng multiple rounds sa tabang nga ihatag ngadto sa mga apektado sa padayong pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo. Tag 5,000 pesos ang ihatag nga ayuda sa gobyerno ubos sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIC sa DSWD. Unang makadawat karong Martes ang mga tricycle driver, dayon jeepney, TNVS ug mga bus driver sa Metro Manila. So iki-kick off lang natin sa Metro Manila pero sunod-sunod na ho yan, hindi na yan magtatagal. One after the other mangyayari ho yan. Total, ang DSWD naman, may nationwide offices kami who will do the simultaneous payouts. Apan makadawat basab og ayuda ang ordinary middle class Filipinos o kadtong mga nagsalig sa ilang kaugalingong motorsiklo o sakyanan nga ginagamit sa pangadlaw-adlaw nga transportasyon nga apektado sab. If you are facing crisis, kahit na ngayon, mismo sa opisina namin, kung merong mga iba't ibang krisis na pinagdadaanan, any single citizen can come to any DSWD office at tutulungan natin sila. Sumala sa Malacanang, giplano sab ang dugang budget alang sa fuel subsidy program alang sa mga kwalipikadong mag-uuma ug mananagat. Sumala ni PPP Party List Representative Harold Duterte, maayong lakang ang paghatag og 3,000 pesos nga fuel assistance sa mga mananagat. Apan ang gikabalakan kay 15,000 ra ka mga mananagat o ubos sa 1% sa 2.7 million nga rehistradong mananagat sa tibuok nasod ang makadawat. Busa, nanawagan siya sa national government nga dugangan ang ihap sa mga mahatagan og fuel assistance ug patas-an sab ang kantidad niini. Sara, human sa pagpatuman sa kick-off sa maong ayuda dito sa Metro Manila, ipatuman sab kini sa mga probinsya. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Gisugda na karong adlaw ang pagpatuman sa unang hugna sa usbaw sa suhulan sa mga minimum wage earners sa Davao Region. Kiniilawom sa Wage Order Number RB 11-24. Busa lauman ang mas taas nga sweldo sa sunod bulan. Sumala sa Dole 11, 20 pesos ang giusbaw sa inadlaw nga suhulan sa agriculture sector, samtang 30 pesos sa non-agriculture sector. Sa ang ikaduhang hugna ipatuman sa Setyembre karong tuiga. Sa kinatibukan na sa 505 pesos ngadto sa 525 pesos ang daily minimum wage sa agriculture sector ug naa sa 13,693.75 centavos ang binulang suhulan. Samtang 510 pesos ngadto sa 540 pesos sa non-agriculture sector o 14,085 pesos ang suhulan kada bulan. Usa ka lalaki sa Valencia City, Bukidnon ang samdan human nga kalit gidunggab og improvised spear sa usa ka sospek. Sospek samdan sab human nga napusilan sa miresponding pulis. Nakaalerto si Cyril Chavez. Duguan og nagbuyod na kilid sa dalan kining usa ka lalaki human nga mapusilan sa miresponding pulis sa crossing Dabong-Dabong, Barangay Mailag, Valencia City, Bukidnon. Adlong Miyerkules, pasado alas 10 sa buntag. Ang napusilang lalaki, gitudlong sospek sa netabong pagpanunggab sa lugar. Matod sa PNP, miresponde sila sa lugar human adunay nagpatabang mahitungod sa insidente sa pagpanunggab kung asa gigamit sa sospek ang usa ka improvised spear. Gisulayan pa sa mga pulis ang pagpatunga sa kagubot apan sila na hinuon ang gipahimungtan sa sospek. Gipakalma pa nila kini apan padayon gyapon sa pag-atake kanila. Hinungdan nga gipusil kini tumong sa iyang tiil. Anaa siya sa iyang motorsiklo nga naglingkod, naghulat sa iyang anak, no. And kalit lamang no ang maong sospechado nga si alias Andy, kinunggab kini siya sa kaning dughan nga bahin sa tuo nga bahin og padayon ang pag-atake niya. Human mapusilan ang sospek, dali sab kini gidala sa otoridad sa ospital og luwas na kini sa makuyaw nga kahimtang. Wala gid motibo. Wala ganing anggulo kay tungod allegedly ang maong suspechado, ang maong suspechado is adunay kani siya mga
history of depression, no? So probably at that time he is not in his sound mind. Wala na magpasaka pa og kaso ang biktima sa pagpanungga batok sospek. Apan mag-atubang gyapon kini og kasong direct assault tungod sa pag-atake niini sa miresponding pulis. The use of force is reasonable, no, based on the narrative sa ato ang biktima ug sa ato ang witnesses sa maong sitwasyon. But still adunay gihapoy motopropyo nga investigation ang paghimuon sa ato Provincial Internal Affairs Service, considering nga adunay armas, no, na nagamit sa usa ka lehitimo nga operasyon. Cyril Chavez, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Alang sa atong mga kapusong Dabawenyo, planuhan na ang inyong weekend getaway sanglit duha ka long weekends ang ma-enjoy sa mga taga Davao City karong bulan sa Marso. Kinihuman gideklara sa Malacañang special non-working holiday karong Lunes, March 16, isip araw ng pasasalamat subay sa pagsaulog sa 89th araw ng Davao. Long weekend sab sa March 20, Biyernes, human gideklara sab kini sa Malacañang nga regular holiday sa tibok nasud alang sa pag-obserba sa Eid al-Fitr o ang pagtapos sa balaang bulan sa Ramadan sa atong mga kaigsuunang Muslim. Busa mga kapusong Dabawenyo, planuhan na ang inyong long weekend getaway. Natuman matud pa sa Independent Commission on Infrastructure kon ICI ang ilang tubong sa pag-imbestiga sa mga anomalya sa flood control projects sumala ni Pangulong Bongbong Marcos. Apan sa kabahin ni Vice President Sara Duterte, walay sinseridad ang administrasyon nga imbestigahan ug ipapriso ang tanang nalambigit sa korupsyon sa gobyerno. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Adlang Webes diyang gi-turn over na sa Independent Commission on Infrastructure ngadto sa Office of the Ombudsman ang duha ka track nga gidaghanon sa mga dokumento labot sa ilang investigasyon sa aligasyong mga anomalya sa flood control projects sa nagkadaiyang lugar sa nasod. Setyembre sa milabay nga tuig diyang gimugna ni Pangulong Bongbong Marcos ang ICI isip usa ka non-partisan fact-finding body nga maoy mangulo sa investigasyon sa giingong mga anomalya sa mga infrastructure project. Apan wala magdugay, usa-usa nga nag-resign ang mga miyembro sa ICI ug ang chairman na lang nga si former Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. ang nabilin. Dihang gipangutana si PBBM kung i-abolish o magbutang og laing mga personalidad sa nabakanteng posisyon sa ICI. Well, right now, what the ICI is doing is that they are collating all of their findings because dadalhin nila, syempre they're also writing their final report. I think baka tapos na. But they essentially, the ICI itself has made a determination that much of their work has already been done. Human na pa sa report sa Ombudsman, tan-awon pa kuno kung unsa pa ang mabuhat sa ICI. Sa kabahin ni Vice President Sara Duterte, hangtod karon wala pa'y nasilutan sa mga giingong anomalya nga nahitabo sa gobyerno. Well, mag-iisang taon na rin yan, ma'am. Simula nung sinabi ng dati ni Pangulong Marcos na mahiya naman kayo. No? Mag-iisang taon na yan. Hanggang ngayon, wala pa rin nananagot sa flood control scandal, sa katiwalian na nangyari sa 2023, 2024 at 2025 budget. Dugang sa bise nga makita sab nga timailahan kini nga wala sa ibuhaton ang administrasyon aron masulbad ang problema nga epekto sa giyera. Kung isang taon na itong corruption scandal na ito na walang nananagot at walang sinseridad ang administrasyon na imbestigahan at ipakulong lahat ng mga involved sa scandal na yan, makikita din natin na wala silang gagawin dito sa problema natin na darating dahil sa giyera sa Middle East. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.
Samdan ang usa ka lalaking trabahante human nasunog ang usa ka mini resort sa Patikul, Sulu nga gumikan o posibleng gumikan sa problema sa linya sa kuryente. BFP adunay pahimangno kalabot sa overloading ug paggamit sa baratuhon nga electrical wire. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Makita sa aerial video ang kadako sa kalayo nga milamoy ni ining usa ka gambalay sa barangay Anuling, Patikul, Sulu pasado alas 9 Miyerkules sa gabi. Ang nasunog nga estruktura usa di ay kabalay nga dunay swimming pool. Gumikan sa hitabo, nahimong alerto ang mga residente sa lugar. Gani ang uban kanila daw nagkaguliyang nga midagsa sa kadalanan duol sa nasunog nga lugar. Hinoon gilayan kining girespondihan sa kabomberuhan. Matod sa BFP, napakgang rang sunog sulod sa halos usa ka oras. Wala ray nadamay nga kasigbit nga mga kabalayan. Apan samdan matud pa ang usa ka lalaking trabahante sa mong resort human makahiagom og gamayng paso sa lawas. Padayon kining gipatambalan. Gituho ang problema sa linya sa kuryente ang tinubdan sa sunog. Sabi-sabi lang nila na baka daw yung electrical Pero we are on the process of investigating the cause of fire. Ginasuta pa ang kantidad sa nadanyos nga gambalay. Gumikan sa insidente, subling nagpahimangno ang BFP ilabi na sa mga business owner nga i-practice ang fire safety. Likayan ang overloading o octopus connection. Ginadilisab ang paggamit og baratuhon nga electrical wire. Huwag gumamit ng basta-basta electrical wires. Karamihan sa mga residential, yung mga business owners, bumibili ng mga yung mga mumurahing mga electrical wires. It may cause fire. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Mga trucker nga naga-deliver o mga produkto sa Butuan City miundang una sa pagbiyahe kay malugi tungod sa taas nga presyo sa lana. Ani ang report. Makita ang pipila ka mga motorista nga padayong nagapatubil sa mga gasolinahan sa Butuan City luyo sa mahal nga presyo sa lana. Nagadula na karon sa kapin 70 hangtod halos 90 pesos ang kada litro sa mga produktong petrolyo sa mga gasolinahan sa syudad. Busa ang pipila ka trucker, temporaryong miundang sa pagbiyahe. Sumala ni Rauzil Karampatana, ang kanhi SK Federation President sa Butuan City nga dunay hawling business. Mialma na silang mga trucker sa kamahal sa presyo sa lana. Mao nga mi-standby una sila aron makameno sa gastos sa pagbiyahe. Siguro masabtan na po ni namo tungod kay halos tanan man po na gasoline station ug ang mga lumulupyo karon ang kapahulay tungod ani pagpalabay sa krisis. Dako umatod pa kini og epekto kanila nga mga negosyante. Imbis ang ginadaginot naton og gagmay na mga ginansya ato na lang gyud siyang ginasave tungod kay sa pagsaka sa krudo dili man po pwede nga pasak-an po ang atong presyo sa pag-deliver. Lakip sab sa apektado ang ubang driver nga igo na lang daw sa pag-anto sa karon tungod sa maong krisis. Ako bilang ito kay sila na po lang pundo sa mga trabaho, meron po lang pick up po sa mga driver. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. History made para sa Arellano Chief Squad. Human sila mag-7th sa NCAA Cheer Dance Competition. Karong Season 101, subling gipakita sa Arellano ang ilang kahana sa managlahing stunts. Ang ilang way to victory, communication ug teamwork sumala sa ilang team captain. Gitodo na daw nila karong season aron subling masakmit ang kampyonato. Second place ang Perpetual Altas Perp Squad, samtang third place ang Letran Cheering Squad. Mihinay na og nahimo na lang low pressure area ang bagyong ginamonitor sa gawa sa Philippine Area of Responsibility.
Hinuon wala pa sab kini epekto sa panahon sa nasod ug wala nagipaabot ang pagsulod niini sa PAR. Samtang padayon ang epekto sa hanging amihan sa Luzon ug Visayas. Busa lauman gihapon ang bugnong panahon ug hangin lakip ang mapanganurong kalangitan nga dunay mga pag-ulan. Sa Mindanao dunay mga pag-ulan nga epekto sa localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, ulanon ang Caraga Region ug pipila ka bahin sa Northern Mindanao. Posible gihapon ang mga kusog nga pag-ulan busa mag-igmat sa pagbaha o landslide. Usa ka makatandog nga istorya na sab ang makita sa magpakailanman ugma. Kini ang istorya sa gugma sa usa ka amo ug sa iyang kasambahay. Giuluhan kini nga Amo Ko, Mahal Ko nga gibidahan ni Raymond Bagatsing ug Katrina Halili. At ang iyang ilang makatandog nga istorya sa magpakailanman ugma March 14, 8:15 PM sa GMA. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Pipila ka mga Army Reservist kauban ang kasundaluhan nagpahigayon og live firing exercise sa Maging, Lanao del Sur. Tulo ka adlaw nga training og live firing exercise ang gipahigayon sa 11th Field Artillery Battalion sa mga military reservist personnel gikan sa Iligan City ug Lanao del Sur. Kini aron masuta ang kaandam sa mga Army Reserve kung tawago na ang ilang serbisyo sa nasod gawa sa aktual nga paggamit sa mga high-powered firearm, combat maneuvering ug map reading. Gitudluan sab sila kung unsaon paggamit ang mga long-range capability sa kasundaluhan sama na lamang sa 105 howitzer cannon. Nanawagan ang kasundaluhan sa mga buot mo serbisyo sa nasod pinaagi sa pag-apil sa Army Reserve Program sa AFP. Hindi makalimutan ng ating sundalo ang procedure na gagawin nila pagdating ng fire mission. Gipatigbabaw sa mga kaigsuunang Muslim ang paghinatagay karong bulan sa Ramadan. Kini pinaagi sa paghatag og mga e-bike dili lamang sa mga sakop sa Muslim community, lakip na sa non-Muslim sa Davao City. Ang detalye sa report ni Argil Relator. 34 ka mga electronic kon e-bikes ang gipanghatag sa Qatar Charity sa pakig-alayon sa AWN Relief and Development, Mercy Islamic Foundation ug City Government of Davao ngadto sa mga benepisyaryo sa Davao City. Nakadawat niini ang mga sakop sa unom ka Muslim tribe sa syudad ug dunay 5 nga mga Kristiyano. Sumala sa grupo nga walay dako o gamay nga programa basta makatabang sa tumunga mapalig-on o mapalambo ang panginabuhian labi na kadtong naglisod sa kinabuhi. What we are giving to you is not just a charity, it's not just a dole up, but of course this is a hand up because we are giving this as a tool to make your life better and empowered to uplift your livelihood. Inay kwarta, mas maayo matud pa nga panginabuhian ang ihatag aron mas mulungtad ang suporta alang sa ilang tagsatag sa kakabanay sa pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon. Kakugi na lang matud pa ang gikinahanglan aron dunay mauli nga kita para sa ilang pamilya. Naway magamit natin ito sa tamang pamamaraan. Naway mapalago natin ang ating mga negosyo at sana matapos natin ang Ramadan na magiging masaya tayo. Nagkaroon tayo ng cleansing sa mga puso natin at marunong na tayo magpatawad. Nagpaabot sab sa ilang pasalamat ang mga benepisyaryo sanglit dako kining tabang kanila. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Star-studded ang weekend sa atong mga kapuso sa Coronadal ug Davao City kay makisadya kaninyo ang pipila ka kapuso stars. Strut your way to the Pasundayag 2026 sa Coronadal City mga kapuso kay it will shine brighter kauban ang cast sa Born to Shine nga sili Zephanie, Michael Sager and Olive May. Ugma na kana Sabado, March 14 sa Esmeralda Sports Complex, Coronadal City sa alas 3 sa hapon. Samtang makisadi asab ang atong mga kapuso stars sa 89th araw ng Davao sa Davao City. It's a party like no other kauban ang cast sa Wag Kang Titingin nga sila Sofia Pablo, Charlie Fleming, Allen Ansay ug Anthony Constantino alang sa usa ka exciting Kapuso Mall show. Happening on Sunday, March 15 sa hapon sa Atrium Gaisano Mall of Turil sa Davao City sa alas 4 sa hapon. Kita-kits mga kapuso ug happy Pasundayag ug happy araw ng Davao.
Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.